Hello mga ka-dreamers, hello mga first-time home buyer, lalo na po sa mga kababayan nating OFW diyan. Kamusta po kayo? For today's video, pag-usapan po natin ano ba yung mga iba't ibang payment option kapag po nais natin bumili ng house and lot dito po sa Pilipinas, dito po sa ating bansa. Sana po at the end of this video po makapag-decide na po kayo kung ano po ang what payment option will suit you better, kung saan alin po ang magiging convenient po para po sa inyo at alin po sa tingin nyo ang mas madadalian kayo or magsaswak po sa budget po ninyo. Okay po, ang una pong payment term natin is through bank financing. So with bank financing po, kalimitan po dito is 5 to 20% po ng total contract price po ang nagiging equity po dito. Ang actually halos hindi naman sila nagkakaiba ni Pag-ibig sa proseso at sa mga requirements. Ang pagkakaiba lang dito is medyo mas mataas lang ng konti ang interest rate ni bank, pero marami namang bangko ngayon dito na sobrang competitive na rin sa pagbibigay ng interest rate sa housing loan. Pero meron po tayo kasi mga developers, so that's why mas importante talaga na alamin nyo doon sa developers nyo kung anong mga partners bank nila. Kasi meron talagang mga developers, meron talaga silang mga partners bank na doon lang kayo pwedeng mag-avail ng housing loan. Kahit nasabihin na natin na, halimbawa, matagal na kayo sa isang particular brand, matagal na kayong client doon, and then sa tingin nyo, mas ma-approve po kayo. So, may mga developer talaga na meron na talaga po silang mga partners bank. So, ayun nga, like I said, halos pareho lang po sila ng proseso sa paghingi ng requirements. Ang maganda lang kay bank, unlike po kay Pag-ibig, kasi si Pag-ibig talaga is basic pay ang tinitingnan. Si bank financing po kasi is yung gross income po yung tinitingnan. So, yung OT mo, tapos yung iba-iba pang mga kung ano-ano pang idinadagdag sa sweldo mo, mga allowance, mga ganun, mga bonuses. So, tinatanggap po yan ni bank. So, mas lumalaki. So, kung kailangan mo ng mas malaking required income, so mas malaki ang chance mo kapag bank financing. And then, may mga developer din kasi na wala silang Pag-ibig financing, as in bank financing lang sila. So, that's the first payment option through bank financing. So, like I said, minsan 5% lang, pero up to 20% ng PCP ang kanilang required na equity. So, about naman sa loan term, maximum of 20 years lang talaga sila. So, hindi sila kagaya ng Pag-ibig na hanggang 30 years. So, usually 10, 15, pero merong iba na hanggang 20 years. So, ang pangalawa natin is yung deferred cash. So, itong deferred cash, ito naman, parang hinuhulugan mo pa rin yung bahay pero at zero interest. Kunwari, ang TCP ng bahay is 2.4 million pesos. So, huhulugan mo yung total contract price within 24 months. So, i-divide mo lang siya sa 24 months, zero interest po ito. So that will be 100,000 monthly. So, ang maganda po dito, after 2 years na paghuhulog mo nung at zero interest naman, so para din siyang cash, pero mas flexible. So, wala po siyang interest rate. Pag after ng 2 years yon, mapaprocess na yung titulo, mabibigay na po sa inyo. And then, kalimitan sa deferred cash, yung iba pero yung iba kasi after mo nang mapuli, para bago mo magamit yung property. But with deferred, yung sa iba naman, sa ibang mga developer, as long as nakabayad ka na ng 50%, 30 to 50% is pwede mo nang gamitin yung property. Ito ay kung RFO po yung unit as long as ready na po yung unit. Pero, ano ko lang po sa inyo, kahit alam mo, deferred cash po kayo, 24 months, tas ang subdivision nyo po or project po na nakuha nyo is pre-selling. So, syempre po, pag pre-selling, so may land developments pa, tapos matagal na proseso pa po yan. So, halimbawa po, tapos na po kayo ng 24 months, but the unit is still not ready. Hindi po nyo pwedeng i-urge si developer na, uy, paid na ako, kailangan ko nang gamitin yung bahay. Hindi nyo po sila pwedeng pressan ng ganun. Kasi po, lalo na po doon sa mga economic types of housing, yan po ay by batch po ang
pagtatayo po ng unit. Hindi po yan itatayo dito, itatayo dito. So, hindi po gano'n. Pero, although meron naman po mga developer po na gano'n, na halimbawa, eto sa area na nandun yung ginagawa pa, sa area na to, dito mo, yung unit na nabili mo, meron pong mga gano'n na pwede na po nilang itayo. So, pero kung ang nakuhaan mo ngang bahay, lalo na kung mga economic types of housing, mga gano'n, ito po ay by batch ang pagtatayo. Okay, malinaw po ha. So, wag niyo pong aawayan yung mga developer niyo po kapag ganito pong housing ang nakuha ninyo. Wag niyo po silang aawayan kung paid na, 24 months na, nahulugan niyo na paid niyo na, hindi niyo pa po na matitirahan yung bahay. So, aalamin niyo po kung ito pong kukuhaan niyo ng bahay is itinatayo po agad ang bahay or ito po ba ay by batch po ang paggagawa po ng bahay. So, ang third payment option po natin is spot cash. So, ito kalimitan dito yung mga nagbenta ng property or yun talaga, yung may mga ipon na or mga OFW, mga kababayan nating OFW, or yung mga nagre-retire natin ng mga kababayan. So, with spot cash po, ang maganda po dito is yung discount na makukuha natin kapag binili natin yung property through spot cash. So, kalimitan po dito is 4 to 5% po ng total contract price po ang maaari nyo pong ma-discount dito. So, i-clear ko lang po ha, tulad po sa deferred cash po, hindi po ibig sabihin kapag po binayaran nyo na po ng spot cash po yung yung property po na napili po ninyo is malilipatan nyo na po agad unless ito po ay RF po na ready for occupancy. Pero kung nag-avail po kayo sa mga pre-selling project, although paid na po ito, hihintayin nyo pa rin po na maging available na po yung unit na nagustuhan nyo po or pinurchase nyo po. So like I said, hindi nyo po pwedeng awayan yung agent nyo po or yung developer po na sabihin nyo po, ano ba yan, ang tagal ko na nabayaran, kaya nga ikinash namin tapos hanggang ngayon hindi pa rin namin malibatan. So yun po, aalamin nyo pa rin po bago po kayo magbayad ng buo, kung alamin nyo po sa developer, alamin nyo pong mabuti kung kailan ba ito possibly ma-turnover po sa inyo. So kapag po ganyan, I suggest, di kung gusto nyo pong makalipat agad, at kaya nga po kayo bumibili ng cash, di pumili po kayo ng mga ready for occupancy po na unit po. So yun po, tapos na tayo sa bank, sa deferred cash, sa cash. So doon naman po tayo sa in-house financing. So eto po, etong in-house financing talaga, ito, inire-recommend ko po talaga ito doon po sa kapag po kayo ay kumbaga ang marital status niyo po medyo magulo, medyo complicated, tapos hirap din po kayo sa pag-provide po ng mga legal documents, mga requirements po sa housing loan, or kapag po kayo ay mayroon na pong housing loan, lalo na kung na-foreclose kay Pag-ibig. So, ito pong in-house financing po, ito po ang para po sa inyo. So, with in-house financing po, ito po hassle-free po talaga to na housing loan na proseso, no? Ito hassle-free po talaga to. Kasi hindi po ito kasing higpit or kasing hirap po ng proseso tulad kay Pag-ibig at kay bank financing. So, lahat ng problema magagawa ng paraan with in-house financing. So, yun nga lang po, mas mataas nga lang po talaga ang ating interest rate pagdating po kay in-house financing. So, kung sa tingin nyo, kaya nyo naman pong magbayad, may kakayahan po kayo, at kasi nga, hindi naman po kayo Pag-ibig member, or hindi nyo po kaya mag-provide ng mga requirements na hinihingi po sa inyo ni bank at saka po ni Pag-ibig, or yun nga po, sa marital status, medyo complicated, mga ganun pong bagay. So, mag-in-house financing po kayo. So, mas madali po ang proseso. So, ang pagkakaiba nga lang po with in-house financing, mas mas mataas nga lang po ang interest rate. And with in-house financing po is, hindi rin po siya, ang long term po niya is hindi kasing tagal ng kay Pag-ibig.
para po siyang kay bank. Usually, 10 to 15 years lang po ang term. So, mas mataas po ang magiging monthly amortization nyo. So, mas maikli po yung term, tapos mas mataas pa ang interest. So, expect nyo na po talaga na mas mataas po ang magiging monthly amortization nyo kapag po in-house financing. So, kung kay in-house financing naman po, usually po ay 25 to 30% ng total contract price po ang nagiging down payment po or equity. So, dito po, as long as ready na po yung bahay, maaari na pong i-process yung ng in-house financing yung inyo pong loan. So, mas mabilis pong lumipat. And then, last but not the least, ay syempre yung through Pag-ibig financing. So, ito, halos lahat naman kasi talaga ng nakakausap natin is talaga ang pinaka first option lagi is through Pag-ibig financing. So, nai-introduce na lang namin yung iba kapag sa tingin namin is hindi siya uubra talaga sa Pag-ibig financing. Pag kay Pag-ibig financing, kaya po niyang i-finance hanggang 100% po ng total contract price. I mean like puwede po na hindi na po talaga kayo magbayad ng equity, no? So, with other developers, meron talaga silang ino-offer na no equity kasi yung buong TCP is kayang i-finance po ni Pag-ibig. So, ang maganda pa kay Pag-ibig, hanggang 30 years po ang loan term. Napakababa po ng interest rate. Yun nga lang po, medyo mahigpit nga lang po talaga sila sa proseso. Pero lahat po ng advantage po nila aside sa proseso at sa mga requirements, lahat po ay advantage ay kay Pag-ibig. So, yung long term, yung interest rate, tapos ayun nga, mababa lang po yung kalimitan na magiging equity nyo. So, yun po, na-discuss ko na po yung 5 payment term. Nasa inyo na po yan. Alin po sa mga yan ang mas pasok po, swak po sa inyo.